sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon: sa araw na yaoy ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad, ang kapayapaan at ang katwir ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari iyaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po. Halina't magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay, ngayong Sabado, ika-4 ng Hulyo, 2026. Mga kapatid, sa ebanghelyo po natin ngayon, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno yung mga alagad niya tulad ng ginagawa ng mga alagad ni Juan Bautista at yung mga Pariseyo. At sumagot si Jesus gamit ang ilang larawan. Sabi niya, hindi raw maaaring magluksa ang mga bisita habang kasama pa nila yung kasintahang lalaki. Pagkatapos sinabi niya, walang nagtatapal ng bagong tela sa lumang damit at walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kasi kapag ginawa yon, masisira yung sisidlan at matatapon yung alak. Hindi po lamang tungkol sa pag-aayuno ang tinuturo ni Jesus ngayon. May mas malalim siyang mensahe. Na dumating si Jesus upang magdala ng bago, a new way of relating with God, a new covenant, and a new life. Ito po yung tumatak sa akin ngayon, na hindi maipapasok ang bagong ginagawa ng Diyos sa pusong nakakapit pa rin sa luma. Kasi po mga kapatid, minsan gusto nating makaranas ng renewal, pero ayaw mo namang magbago.
nais nating sumunod kay Kristo, pero dala-dala pa rin natin yung mga lumang paniniwala, tsaka yung mga ugali nating nakalakihan na natin. At marahil meron sa atin, sinasabi natin, ay, matanda na ako, hindi na ako magbabago. O kaya, ay, hindi ko kayang patawarin yan. O kaya, hindi ako kayang patawarin ng Diyos. Ganito na talaga ako. Alam nyo, yung mga paniniwalang to, mga parang lumang sisidlan. Kapag pinanghahawakan natin sila, nahihirapan tayong tanggapin yung bagong biyaya na gustong ibigay ng Panginoon. Nakikita natin to sa kultura natin, ano? Mabilis tayo maghanap ng mga bagong trends, mga bagong gadgets, bagong content, pero minsan, sarado yung puso natin, yung pagbabago. We update our devices and our external lifestyle, but we resist God's updates in our lives. Kaya po ang hamon para sa atin ngayon, payagan nating baguhin tayo ni Kristo. Huwag tayo matakot dun sa mga bagong simula na inaalok niya. Kasi mga kapatid, yung tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagdagdag ng kaunting kabutihan sa dati nating buhay. Hindi ganun eh. Ito yung pagbubukas ng sarili natin sa isang bagong buhay. At ito siguro yung tanong na pwede nating dalhin sa buong maghapon. Ano kaya yung mga lumang paniniwala o sugat o pag-uugali ang humahadlang sa bagong buhay na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin? Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, bigyan niyo po sana kami ng puso na bukas sa pagbabago mo. At turuan niyo po kaming bitawan yung mga lumang mga humahadlang sa aming mga puso. Lumang mga paniniwala, lumang mga pag-iisip, para matanggap namin ang bagong buhay na iniaalok mo sa amin. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.